Noodles tayo ngayon mga kabrad. Ayan, noodles kami ni Joel. Hindi lang tayo nakabili ng tinapay. Sarap sana rito, may kapak. Mga brad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Nandito na naman tayo sa ating mini farm. Kasama natin si Joel. Tayo magmimerienda uli dito. Dahil ang masarap na merienda ngayon mga kabrad ay noodles tayo ngayon mga kabrad. Ayan, noodles kami ni Joel. Hindi lang tayo nakabili ng tinapay. Sarap sana rito, may kapak na tinapay ito. Ano, yun. So ayun mga kabrad, update lang tayo sa ating mga alaga. Ito mga kabrad. So ngayon okay pa naman yung ating alaga dito. So dito ang ina, inalis na natin yung inahin dito sa ating mga bake nito. At meron niya tayo ay yung sobrang liit. Ngayon, pagkano ililipat na natin to doon. Yung mga bake na yan doon sa kolong-kolong. Ang susunod naman natin na aawatin ito. Si number 13. At susunod ito nga si number 12. Oh. Tapos yung si number 15. Halos sabay-sabay na sila mga kabrad. Bukas naman mag-i-inject tayo ng mycoplasma noon. Hindi pa tayo nakakapag-injection ng mycoplasma. Siguro bukas na siguro pagkabili natin. So ayan. Kwentuhan muna tayo mga kabrad. So ay mga kabrad, habang nagmimerienda tayo ng noodles ay magkukwentuhan muna tayo tungkol dun sa ating mga alaga. So ayan mga kabrad, kahapon nga po, napakalakas ng ulan. Kahapon. Pero kahapon nakapagkapon tayo nung maaga pa lang. Pero nung hapon, sobrang lakas ng ulan. Doon nga sa lugar namin na maraming mga kabahayan yung binaha. Yun doon Kalaparin Lito dati doon sa lugar na yan. Pahayon. Meron pang yung sapa. Yung sapa, hindi ba yung sapa na yung Kalaparin Lito, yung likod nun mismo sapa na. Yun, lampas tao na. Umakyat na doon sa Parado siguro. Oo, sa sobrang lakas ng ulan. Ang ulan na yon, kung tumagal-tagal pa, maraming didisgrasya. Ang ulan na yan, sobrang kapal ng ulan. Buti kamo, saglit lang. Parang malakas pa nga doon sa ng Undoy, yung pinaka ng ulan. Malakas pa doon. Kaya lang, saglit lang, hindi siya ganong katagalan. Pero sobrang lakas. Yung doon sa lugar natin na yon, napakaraming perwisyo. Bahay na natin po, mababa rin. Oo. Ay naalala ko nga dito mga kabrad dito sa atin. Yung lakas ng ulan na yan, malamang kako umabot doon sa may kay Joel. Yun niya, umabot. Hanggang saan doon, well yun? Pati yung itlog ng bibi natin mga kabrad, lumutang. Sobrang taas ng tubig doon. Sobrang talagang lakas ng ulan. Okay, so mga brad, tayo magno-noodles muna. Walang palaka, inilawang ko wala eh. Wala. Bullfrog. Si Boss George, no? So mga kabrad, noodles tayo. Tapos kanina ng mga kabrad, natapos na rin yung ating buhusin doon sa ating ginagawa. Kasi nga nung nakaraan, nabitin tayo doon sa buhos dahil yung graba dumating gabi na. Kanina lang natin na itagpos yung flooring nung driveway ng church. Tapos ginagawa naman natin yung kalahati.
Tapos siguro this week, sana matapos natin yung flooring nung ano na yan. Nung parking lot ng church. Tapos ngayon, napakakulimlim pa. Malamang niya sa ibang lugar, umuulan. Pero nakita niyo naman yung ating Madre de Agua, yan o. Ilang araw na kami nag-harvest dito, pero patuloy pa rin yung pag-usbong nung ano niya, nung dahon. Yun dun, well, pwede mo anihin yun ah. Yun nandun, pwede mo pakain doon sa native. Ganitong panahon talaga mga kabrad, masarap lumigop ng mainit na sabaw. Tapos mga kabrad, yung crossbreed natin ng mga bake, ililipat natin dito sa kabilang kulungan. Tapos yung inawat natin bake, iligay natin dito sa kulong-kulong. Kasi well, ito namang ano, linisin mo na lang mabuti yung pag-aalisan. Linisin mo na lang. Ba't nagwawala yun? Pinakain ng boy? Ilang baboy ni Bossing? Dalawa. Tinuturuan pa yung baboy. Nakaraan taon, kamali ng kasi ano, kamali ng buka. Kung nagsabay yung Sa Pamprom? Pamprom? kamali. Kaya yung mga house natin, sumabog. Sumabog. Hey! Ayun nga eh. Ikaw, tuna. Buka. Hindi. Darating lang yun. Kanina, wala naman yun. So bukas naman mga kabrad, puro injection tayo ng mycoplasma. Tapos mga ilang araw lang, injection na natin sila ng panghag cholera. Dapat nung nakarampe. Kaya lang nabisi tayo yung sobra, kaya nawala sa loob ko, nakalimutan ko. Tapos yun naman mga kabrad, pinagbentahan naman natin ng inahin. Mapupunta lang yun mga kabrad doon sa pinagkukuhaan natin ng pigs. Dumadaan lang sa palad natin yung pera mga kabrad. At least kahit paano, nabibigyan natin si Joel kahit paano. Minsan naman, yung binigay natin kay Joel, napapambili rin niya ng mga kailangan ng ating alaga pagka wala akong pera. Sabi ni Ino, nakabaraw ko lang ang pera mo. Hindi, gagawa nyo ng paraan. Kaya mo si Kerry. Alalen, Parang kailangan ka ako lang. sabi ni, Pwedeng magbibili yung mga baboy. yun. Oh, alam ni Memoy kasi kulang eh. Alam ni Memoy kulang. I-discard na lang yun.
kaya rin ang balance siya ng tagabayad. Kailangan ko orderan mo ako kay Busi. Kala na kung tag-isa ba? O dalawa, wala na. Nakita ko dalawa eh. Apat eh. Apat din niliver na na. Kanina kasi umulan. Sabi ko umulan ah. Punta ako doon sa may labasan. Anong oras dinala yung page? Konti lang. Puro nakalipas ng kalating oras. Ito yung pumila na tumating. Kaya matalakbong yung sasakyan niya. Ano ba yung, yung multicab? Kaya matalakbong. Kaya hindi yung susubot. Pero siguro, well, yung mga itlog na yun, sa palaran na lang yun. Matagal ba nababad? Hindi. Siguro, mga isang oras. Tinanggal ko na rin. Naman magtuloy pa yun. Magdamag eh. Kung magdamag yun, sira yun. Hindi, yung pagkatapos nun, nilagyan mo na dami. Nangyari, di ba nababad din? Sabi ko, tapon na yun. Sabi ko, panimoy. May nakisa naman, di ba? Hindi, ibig sabihin, pinalitan mo ng dayami. Galit siya eh. Yung lumulutang na, mahal pa rin. Yung mga kabalat kahapon kasi yung napakalakas ng ulan, umapaw yung tubig dito. Yung natin, yung itlog ng ating bibe, malapit doon sa may tinutulugan ni Joel, pumangat yung tubig doon, kaya lumutang. Lumutang itlog. Siguro, baka naman siguro mapisa pa yan. Pinalitan na ni Joel ng dayami. Yun ay isa sa problema natin sa ganitong nagko-farm, lalo na kung ganito yung klase nung dito sa baboy, sa kulungan ng baboy. Halos wala ng bubong, butas-butas talaga. Tapos yung lugar pa, merong portion na pagka yung talagang malakas ang ulan, umaangat yung tubig, kamukha nun, yung ating bibi na damay na Sa mga brad, solve. Sarap sana niya kung may tinapay pa. Tinwell nung doon yung Madre de Agua, bibigay mo doon sa ating native. Ayaw na magpabulot. Nasampahan na. Ibig sabihin, mababakante yung barako natin, no? So ngayon, bakante yung barako namin dahil nasampahan na yung isa nating si Puti. Sakto lang yung pag nakuha yung mga inahin natin. Sino ba mas malaki, si 13 o yung kinuha? Yan yung gustong kunin eh. Gusto isabay. Hindi, ito yung natin kay Yung kasing kulungan nila, divider, parang ganyan sa atin. Bigtingan ng tubo. Ngayon, pag dalawang kukunin, hahatiin lang natin. Pwede, hindi sa kanan lang yun. Kung biyernes kukunin. Biyernes, pwede ito. Ang problema natin, ano? Dito dadaan yan. Saan? Yan. Pag-inipit naman yun. Tubig na tubig tayo dito sa sa ilalim. Pero dito mga kabrad, pagkabenta natin ng mga inahin na ito, siguro yung iba, halimbawa kung yung isang inahin o isa't kalahati, bigay ko kay Donya para makabawas. Hindi, yung ibang napagbinta. Kasi mga bake, bigay na natin sa kanya. Tapos yung lahat ng bake nito. Ito nga kasi mga kabrad, yung ang target namin ni Joel, itong year na to, o hindi pa kami umabot ng December sana, gusto namin makalipat na kami dun sa
sa meron tayong paglilipatan na. Kaya lang, siyempre, magsisimula tayo sa zero uli. Siyempre, kailangan natin ng puhunan. Ngayon, yung puhunan natin, hindi natin alam kung saan natin kukunin. Para tayo mamamana ngayon sa buwan. Pero sabi nga, basta pray lang, sigurado, didinggin tayo ng ating Panginoon. Yun naman, tested na natin mga kabrad, na pag sa kanya ka humiling at nakapag-deal, sure ball. Kaya doon kami umaasa mga kabrad, na sana ito nga, pag nawala na yan lahat ng ano namin dito, mga alaga. Dito mga kabrad kasi magtitira na lang tayo. Yung native na kinross natin, yung meron tayong dalawa na babae dun sa ating crossbreed na gagawin nating inahin dun sa ating mga palahi. Tapos, yung isang si itim at saka si puti, isa yon. Maliban lang dito kay itim kasi si itim, yun yung sinabi ko nga nung nakaraang video natin na si itim, second chance niya to. Kumbaga last chance natin sa kanya na kung maganda yung magiging anak niya, tuloy ang sa kanya, magiging tuloy na gagawin nating inahin. Pero kung ganun pa rin ang kalalabasan, alisin na rin natin yun. Pero meron na tayong pamalit doon, yung mga anak ngali na. Bali, yung anak ni Puti, 5, meron 2 babae. Kaya yun yung gagawin natin ding breeder. Bala ko nga sana, yung lalaki nun, kukuha tayong gagawin natin na barako. Kaya lang, siguro sa susunod na lang, mag-upgrade ulit tayo ng barako na po pwede nating i-partner sa kanila. Pero yung barako naman natin ngayon, okay na sa akin yun yung ganun. Yung naging kinalabasan, yung naging laki nung ating mga biik na nanggaling dun sa ating kiputi, yung crossbreed niya. Maganda naman ang kinalabasan. Inawat namin, siguro tumimbang siya halos 8 to 9 kilos, pa 10 kilos sa loob ng 30 days. Ibig sabihin, ang laki ng diferensya dun sa purong native na sa atin. Yung sa purong native, bago ka maka-reach ng 25 kilos, siguro nasa 6 to 7 months. Ganon. Nasa tamang pagkain po yun, ha. Hindi naman yung tamang pagkain ng puro feeds. Kasi pag puro feeds ang pinangain natin, lalo na kung purong native, hindi rin sulit. Baka posible pa nun, balugi ka pa. Dahil ang native, matumal lumaki. Hindi ka mukha ng crossbreed. Tingnan yung kaawat pa lang natin, pero malalaki na. Tapos, mapapakain pa sila ng tama. O di, mas okay. Kasi sa mga lechoning kasi mga kabrad, ang hinahanap talaga yung mga native. Kaya, yun tayo, siguro, sa ngayon, dun muna tayo po-focus pagka tanggalan ng mga putik natin. Dahil yung mga biik natin na aawatin na hybrid, ibibigay lang natin doon sa kinukuhaan natin ng page kasi may mga utang pa tayo doon na kailangan bayaran. At pagkatapos noon, siguro malaking maibabawas na rin, unti-untiin na lang natin siya na bayaran dito pagka naparami natin tong ating crossbreed natin. At sa tingin ko naman, sa nakita ko, naobserbahan ko dun sa crossbreed, yun nga, dahil mabilis lumaki, mabilis siyang mabebenta. Yung marami naghahanap ng native ng mga lechonin. Yung mga maglilechon, malay natin, makatagpo tayo ng... Meron na tayong... hindi pa naman siya ganun ka-successful, pero sa atin siya kumukuha ng biik na native, panlechon. O doon lang, malay natin, yung si ating kaibigan si pulis na yun, mag-grow yung kanyang negosyo. O di sa atin na siya kukuha ng biik. Tayo naman, parami tayo ng parami. Kumbaga partnership ang gagawin natin. Para yung ating alaga, continuous lang. Nabibili, ang gagawin natin sistema, merong pambenta, merong bagong awat, at merong week lang ng pagitan. Parang step by step. Kumbaga, yung sinusupplyan natin ng biik,
siya rin, yung pangangailangan niya sa paglilitsyon, nasusustinahan natin. Yun. Yun yung plano namin ni Joel. Siguro, hindi naman siguro tayo sinuwerte dito sa puti. Pero babalik pa rin tayo dun sa puti. Kaya lang, sa ngayon, hindi pa muna. Dahil, unang-una, napakamahal ng feed sobra. Samantalang sa native, ang pakakain mo lang, may dara ka lang, tapos meron ka lang konting feeds, at meron kang, kamukha na ito, may pananin tayo dito na Madre de Agua, tapos meron tayong banana trunks na fermented. O yun, pagka yun yung pinakain natin sa kanila, siguro masusurvive na, makakapag-survive tayo sa dun sa sobrang mahal ng ng feeds. Hindi na tayo siguro yung kukuha ng maramihang feeds, kundi yun na lang yung pagmi-mix-mixin natin. Kasi nga, sobrang mahal ng feeds, kaya lagi na lang yun tuwing mag-video tayo, puro ang daing natin, puro mahal ang feeds. Pero yun ang katotohanan talaga. Lalo na kung ang alaga mo native, hindi mo po pwedeng ipurong ng ng purong feeds. Dahil malulugi ka lang, parang nagsayang ka lang ng panahon, tsaka pagod. Pero kung crossbreed ang alaga mo, mabilis lumaki, at ang pakain mo ngayon lang, pinag-mix-mix lang na kung masipag-sipag tayo, meron tayo, kung wala na tayong mga fermented na banana trunks or itong ating Madre de Agua, pwede tayong pumunta ng palengke, yung mga scrap na gulay, pwede natin pakain yun. Tapos sasamahan na lang natin sila ng darak at konting feeds para siyempre iba ang lasa, tapos konting asin. Ganun lang naman ang gagawin natin. Isa pa doon, pagka yung alaga natin native, hindi ka masyadong nag-aalala dun sa mga sakitin. Kasi malayo ang pagkakaiba ng ng kahit sabihin mo nang na-crossbreed na natin, malayo pa rin ang resistensya ng native kaysa sa puti. Diba? Malayo. Kaya siguro, yun nga, focus muna kami ni Joel dito sa itim. Saka na lang kami ng hybrid pagka yung unang-una, syempre, maganda yung kulungan, maayos. Siguro baka makapag-alaga pa rin kami ni Joel. Pero yung kasing native, hindi naman gano'n nangangailangan ng sobrang ganda ng kulungan o maayos. Ang kailangan lang sa native, meron lang silang masisilungan, bubong, meron silang ginagalaan, tapos meron silang tubig na iniinuman. Yun lang naman, hindi ka mukha kasi sa puti. Lahat kailangan malinis, maayos. Kumbaga, lalo na pagka yung talagang susundin mo yung design ng kulungan, kailangan may blower. Yung pagdating ng tag-init, yung kamukha nung nakaraan na sobrang init, hingal na hingal yung mga alaga natin doon. Wala ka namang blower. Tapos, ito naman tag-ulan, ang problema mo naman, bubong. Kaya, walang mangyayari dito sa atin. Sa totoo lang, kahit mula pa noon, wala talaga nangyari. Yun nga, ang nangyari, magandang nangyari lang dito sa amin ni Joel. Marami kaming natutunan. Marami kaming natutunan na hindi na namin babayaran. Kumbaga, experience namin talaga. Kailangan pala ganito. Dapat pala ganito. Yun. Yun yung isang naging ganansya namin sa pag-aalaga na hindi man kami kumita. Marami kaming natutunan. Yung dati lang sa native, hindi ko in-expect na makapag-aalaga ako ng native. Pero sa totoo lang, sa native ang nag-survive dito sa ating mga alaga. Dahil yung pambiling ko ng feeds, kamukha ng mga nakaraan, yung pinapapakain natin sa kanila, doon ang galing sa pinagbilihan ng native. Kaya malaking bagay. Yun din, kamukha nyo sa manok, bibe, pinapakain natin doon, nanggaling sa native pig natin. Kaya sa mga susunod pa na natin mga kabrad, sana patuloy nyo akong subaybayan. At yun sa akin naman, para lang din ma-share ko sa inyo kung ano man yung na-experience namin ni Joel. Para kung dumating man ang panahon na kayo yung gusto nyo mag-alaga, at least meron na kayong konting kaalaman din na na-share namin sa inyo. Ayan, so mga kabrad, ikutan lang muna natin yung ating ibang alaga.
native natin mga kabrad na tag neto. Ito nga ililipat niya ni Joel. Dito po tayo mikot. Magagandang klase kasi. Kaya sa nakikita ko sa kanila, siguro mas okay. At tingnan nyo nga mga kabrad, oh. Ayan, oh, ang layo ng diferensya. Oh. So, ito mga kabrad, nakikita nyo yung diferensya. Ayan, oh. Ito, 30 days na yung ano natin. Pero siguro, dahil na rin siguro sa inahin natin, iba yung maliliit na talaga. Pero ito mga kabrad, yung ating crossbreed. Ayan, oh. Halos pantay pero mas bilog pa ng konti ang katawan na itong ating native. Ito yung puti, ayan. Ayan. Saka yung itim, oh. Diba? Magaganda. Oh, pero sila, 30 days lang din sila, halos, bali 35 days pala dahil 5 days na sila ng inawat. Oh, sa parehas. Malaki pa ng konti. Pero depende na nga rin sa yung siyempre yung ating puti na kaya natin binebenta na rin yung inahin dahil matanda na, may edad na. So yan, nililipat ko siya ni Joel kasi may kolong-kolong. Ayan, o. Yan yung isang inahin natin, gagawin natin inahin. So, ayan mga kabrad, hindi mo mapapansin nyo. Ito yung native yan. Ito mga kabrad. Saka ito yung itim. Ayan yung tatlong nasa sulok. Ayan. So, ayan mga kabrad. Yan ang update natin dito sa ating mini farm. Sana kahit paano medyo nalibang-libang kayo. So, ito rin yung ating mga malapit na ring awatin yan. Well, so ngayon, dahil baka abutan tayo ng ulan, okay, ito, lagi kong si Joel, lagi yan yung katuwang natin. Kahit pa paano, nabenta natin yung inahin, nabigyan natin siya kahit konti. Pero kulang pa yung kung tutusin. Kaya mga kabrad, muli, maraming salamat sa atin lahat. God bless po. Joel, alis na ako, Wen. Okay. Paabutan tayo ng ulan.